Magandang araw po sa inyong lahat. So meron po ako ditong data na 100 universities, merong region, may pangalan ng HEI, merong variable po ng average number of interns, licensure exam rating, number of faculty, number of programs, accreditation level, miscellaneous fee, tuition fee, years of operation, number of linkages, and number of deployment school partners. Disclaimer lang po, ang mga data po na ito ay gawa-gawa ko lamang po. Hindi po siya actual na data, kundi random lang po na nag-input ako at in this exercise, gusto ko lamang pong malaman kung ano ba yung nearest neighbor ng isang university na i-identify ko sa listahan na ito. So una po, bubuksan ko si SPSS at dito sa data variable view, maglalagay ako ng pangalan or heading dito po. So, babalikan ko si aking Excel. Ito po yung ilalagay ko na mga heading. Kaya lang si SPSS, hindi siya tumatanggap ng may spaces. So, ayusin ko muna po ito. Kukopyahin ko. And then, ipipaste ko siya na nakatranspose. So, ito ay ang aking region. Walang space. HEI, wala ding space. Itong average intern, siguro po lalagyan ko ng AV-IN. Then ito ay passing rate or left rate. Ito faculty. Ito naman ay programs. Wala ring space. Maglalagay lang po ako ng code para madaling maintindihan. Ito po ay ACC level. Yan, wala ring space. Miscellaneous fee, tuition fee, years of operation, and then linkages siguro ito. Then ito ay partners or DepEd partners. Okay, so ito po yung kopyahin kong mauna. Control copy and then sa aking SPSS, sa aking name, paste ko po sila. Para hindi ako mahirapan kasi mahaba yung aking mga pangalan sa HEI. Kung titignan nyo po, mahaba po yung mga characters niyan. So, paabutin ko na lang ng 50. Para pag kinopya ko ito mamaya, ay hindi siya mapuputol. So, dito gagawin ko siyang 50. Hanggang 40 lang pala. Sorry. 40 lang pala ang maximum niya. Itong region, hindi naman siya numeric. So, string. Hindi rin numeric yung data ng HEI. Yan, nominal sila, nominal. So, sa label, balikan ko yung aking Excel. Ito yung aking magiging label. Ito yung may mga spaces. So, kopyahin ko. And then, paste ko doon. So, yan po, yung aking mga label. Ayan. Okay, so sa data view, dito ko na ilalagay yung buong data, yung buong data ng aking research. So, copy, paste, copy. Then dito, paste, control V. Ayun. So, again, disclaimer lang po, lahat po ng nakikita nyo mga numerical value ay gawa-gawa ko lamang po. Hindi po siya accurate. Pero yung mga pangalan ng HEI, yun po tama. Pero yung region, kung minsan, mali-mali po kasi random din po ang paglagay ko. So, next na gagamitin natin ay dito po sa compute variable sa transform tab. Then, compute variable. Ang una nating ilalagay dito ay focal. And then, numeric expression would be any, open parentheses, HEI, yung higher education institution, comma, and then meron siyang quotation, in quotation, tapos naka-open and close parentheses. Ang gusto kong i-identify na university ay halimbawa lang po yung number 83, University of Eastern Pangasinan. So, University of Eastern Pangasinan. So, para hindi magkamali po, make sure na kung anong spelling po nito na-identify ko, yun din po yung mababasa rito. Pareho yung spelling, yung spaces, para hindi po magkamali. Then, click OK. Ayan. So, compute focal, na-execute na po.
And then next, ulitin ko na naman, transform and then compute variable ulit. Pero ito naman po ay, ang ilalagay ko po ay partition. Ayan po. And then sa numeric expression niya ay 1 minus any. So, hihiwalay niya yung University of Eastern Pangasinan from the 100 HEI. Then, click OK. So, compute partition, University of Eastern Pangasinan, execute. Ayan. Then, followed by, ready na po tayong mag-analyze. Dito po sa classify and then nearest neighbor. Dito po sa variables, yung target, maglalagay po ako rito na target na variable kung saan i-correlate niya doon sa 9 na variable. 10 yung aking variable. Meron akong isang variable na pipiliin at gusto ko itong i-correlate sa siyam na variable. So, 10 yung variable ko. Ang pipiliin ko ngayon ay si passing rate. Tapos yung siyam dito sa kabila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilalagay ko dito sa features. And then, yung aking focal case, ito po, ilalagay ko sa focal case. And then, yung aking case label would be yung HEI. Ayan. So, yan yung unang tab. Followed by neighbors. Gusto kong mag-maximize ng hanggang 9. Minimum of 3, maximum of 9. And then, tama yung Euclidean metric, mean of nearest neighbor values. Next tab is features. I-click ko itong perform feature selection. Naglalagay ako ng number to select 5. Siguro ang gusto kong iset na variables na pasehan kung saan magkakaroon ng nearest neighbor doon sa university ng sinet ko ay 5. So dahil 10 yung variable ko, 5 lang, gusto ko lang 5 sa variable na yun ang magkaroon ng comparison para ma-meet yung nearest neighbor ng sinet kong university. The next is partition. Click yung use variable to assign cases. Siyempre, ito na yung partition. And then, dito sa save, i-click lang yung predict value category. And then, okay na po. Dito sa output, case, processing summary, charts, and tables. Okay na po yan. And then option, specify how to treat cases with user missing values and categorical values. Pwedeng exclude. So, naiset ko na po lahat and then click OK. So, again, disclaimer lang, hindi po ako expert sa paggamit ng SPSS. At since meron naman ng na-process na data dito, I'll just proceed para explain kung ano yung meron. So, 100 yung data na in-input ko. Tama naman, as I can see. Isa yung holdout, tapos 99 yung natira. Ito po yung nearest neighbor result. So, kailangan lang pong i-double click para ma-activate. Then, i-maximize natin. So, kung mapapansin po natin, this is the 3-dimensional space. Ano po? So, lumalabas po dito sa result na ito na ang nearest neighbor ng university na pinili ko ay 8, case equal to 8. At kung iisa-isahin ko po yan, bawa po ganyan, ito po yung triangle, ito yung sinet kong university. Ang pinakamalapit po sa kanya ay University of Mindanao. Yung susunod na mas malapit ay Benguet State. Yung susunod ay ganun po. University of Cebu, yung lumalabas po. Yung susunod na after University of Cebu ay Lorma Colleges and so on. So, 8 actually yung nakita niya na
pinakamalapit sa kanya out of 100. Based doon sa sinet ko na 5 variables na bumangga kay let passing rate. Unahin ko po yung peers. Ano po? Yung peers niya, nandito po yung variables actually. Yung 5. Kaya lang, since hindi niya may present yung variable of importance, it's possible na magkakaparehas lang itong variables na ito or close lang sila at walang significant difference or yun po yung pagkakaintindi ko or meron talagang mas mataas sa kanila. So kung titignan po natin, ito yung 5 variable na napili na nagbibigay ng pinaka maayos na correlation probably doon sa sinet ko na passing rate na isang variable at naglabas ng result ng nearest neighbor. So, I have average interns, number of teacher education, number of programs, accreditation level, saka yung number of deployment school partners. So, ito, nakaayos po ito in hierarchy. So, pagdating sa passing rate, ito yung pinakamataas, si Philippine Normal, pinakamababa si New Era. Ganun po. Pagdating sa number of interns, pinakamataas si Cebu, pinakamababa yung si New Era, parang ganun. So, sinasabi rin niya dito kung sino ang malapit sa iyo, yung in-identify mo po na university na magiging basis ng lahat. So, ang pinakamalapit kay University of Eastern Pangasinan based on passing rate ay si Cebu, University of Cebu. Pagdating sa average intern, ang pinakamalapit kay University of Eastern Pangasinan ay dalawa po, University of St. Lasal sa Calorma Colleges. Then dito naman po sa number of faculty, ang pinakamalapit kay University of Eastern Pangasinan ay si University of Baguio. Ganun po yung pinapakita ng peers chart na ito. So yung 8 na yun na HEI, ina-arrange niya po in hierarchy based doon sa variable po na sinet natin. Yun po yung pinapakita niya. So halimbawa, accreditation level, level 2 lahat itong nasa taas, level 1 naman yung nasa baba. So another feature is the neighbor and distance table. Ito po, ina-identify niya kung sino ang pinakamalapit, yung first, yung second, yung third, hanggang kay 8. Sinasabi niya yung pangalan ng university. Followed by yung distances, 0.2, 0.4, 0.9, 0.9, 1.0, 1.08, 1.082, 1.087. So dito siya actually. Yung red na yun yung distance. So ihanap lang natin kung saan natin makikita ng mas maliwanag. So halimbawa itong si Philippine Normal University, ang kanyang distance kay University of Eastern Pangasinan ay 1.087. Yung 1.087 na yun yung pinakamalayo sa kanya na nearest neighbor niya. 8 po kasi ang na-identify. Then, another feature would be the KN feature selection. Dito po sinasabi niyo yung error na possible na mangyari. Since there are choices kung ilan ang gusto mong neighbor or ilan yung suggested na neighbor, 3, 4, 5 hanggang 9. Maximum of 9 lang po yung sinet natin. Kung 3 neighbor lang, ang error mo nandito po. Yung end ng line po na ito, nandito po sa level na ito. Kung 4 neighbors lang, mas bababa ng konti yung error. Ito po yung end ng line. And then, kung 5 neighbor, nandito po yung error, mas bababa na naman. Kung 6 yung error, K6, nandito yung error. Kung 7 yung neighbor, nandito po yung error, yung last line po. Pero yung pinakamababa po yung 8 ang neighbor, nandito po yung error. So, pwede namang 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pero sa lahat po ng ito na option natin, ang may pinakamababang error po ay yung 8 neighbors. Ito po, gamit yung 5 variables na sinet po natin. Ayan. Yan po yung gamit niya. Then quadrant map, yung variables po na 5 na pinili natin, ibabangga niya po sa passing rate ng sinet nating university, which is University of Eastern Pangasinan. So, ang pagkakaintindi ko po dito, again,
correct me if I'm wrong po, mag-comment po sa comment section para mas may paliwanag na maayos dahil as of the moment, inaaral ko lang pa lang po namin yung nearest neighbor analysis. So, lahat po itong chart na ito ay ang kanyang y-axis ay yung sinet ko na primary variable, yung passing rate. So, at around 70%, kasi yung nakaset kanina, under kay University of Pangasinan, ang halimbawa lang, ang passing rate niya ay 75, parang ganon. Meron siyang at 75% passing rate, the average number of interns should be around 85, parang ganon. Dito naman sa next na ito, at 70% passing rate, we have the average number of faculty is around 38. At 70% passing rate, the number of program is 6. At 75% passing rate, the accreditation level is close to 2. And at 70% passing rate, the number of school partners is around 8. So, since two-dimensional lang naman ito, madaling tignan at meron siyang median or measure of central tendency, kaya ganun po yung aking interpretation. So I think hanggang dun lang yung kaya kong explain, and if you can help me more to explain the result of this, it would be my pleasure. Maraming salamat po.